Magandang gabi mga kababayan. Nandito tayo ngayon para manindigan. Ang laban natin ngayon ay laban ng taong bayan. Laban para sa katarungan. Laban para sa pananagutan. Laban para ikulong ang mga sangkot sa korupsyon na patuloy na sumasakal sa ating bansa. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya't ang pananawagan natin ay malinaw. Ito ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa katiwalian at sa korupsyon. Mga kababayan, kung gusto natin ng kaayusan, magsimula tayo sa pananagutan. Pananagutan ng mga korap sa taong bayan. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ang tanging panig natin ay ang panig ng katotohanan ng bayan. Naniniwala ako, may pag-asa pa ang Pilipinas. Basta't may mga Pilipinong handang lumaban para sa tama. Hindi tayo pagod sa pag-asa. Hindi tayo takot sa katotohanan. At habang may kabataang Pilipino na naniniwala sa tapat na pamumuno, hindi kailanman mapapatay ang apoy ng pagbabago. Ang sigaw ng damdamin ng bawat mamamayan ay bahagi ng demokrasya. Pananagutan, katarungan, kulungan, yan ang ating pinaglalaban. Sabay-sabay natin sigaw, i-kulong na yan, mga kurakot! 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 Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Thank you. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga vloggers na nandito, thank you so much. Sa mga taong nagbibigay ng oras sa kanila para sa bayan, maraming salamat. Ano ang pag-uusapan natin? Ano bang magandang pag-usapan? Actually, ang daming pwede ko kasi sabihin eh. Ang dami. Sobrang dami pwede natin sabihin. Yung mga iba, naubos na yung sinasabi ko nung nasa EDSA kami. Ganito rin, sumisigaw tayo. Nakakapagod kung titingnan natin, pero dapat po hindi tayo mapagod. Dahil ang nilalabanan po natin ngayon ay isang demonyo. Demonyong gobyerno. Yan po ang nilalabanan natin ngayon. Sana po bukas, kung pahihintulutan po ng Diyos na may kapal, ibigay na po sa taong bayan ang tamang demokrasya. Naiipit po yung demokrasya natin dahil sa Pangulong demonyo. Bakit ko po ba nasabi? Hindi po tao ang ating presidente. Kahit po makarating sa kanya to, hindi po siya tao. Saan ka makakakitang tao na tayo, pag sumasakay ng MRT, pag merong senior citizen, kahit saan pila po, sa Mercury Drug, kahit saan, masyado natin pinaprioritize ang mga matatanda, ang senior. Ordinaryong tao po yan ha. Pero ito pong ginawa niya sa presidente natin. Kung marunong po kayo mag-isip, kahit hindi ka Duterte, mapadilawan ka, mapaano ka man, pero kung meron kang Diyos sa puso mo, hindi niya gagawin nyo sa isang matanda. Bakit po ba? Sa MRT, pag may nakatayo, pauupuin natin, hindi naman natin kilala. Tama po ba? Kahit sa ang pila, pauunahin mo yung senior citizen, hindi mo naman kilala. Pero ito po, naging Pangulo naman, pinakidnap po, pinadala sa The Hague. Imagine nyo, yung tatay niya, ang dami ho naging presidente ng bansa, hindi nagawang ipalibing ng kahit na sinong presidente, hindi nagawa. Pero ito pong demonyong Bongbong Marcos, putang ina mo! Ako po hindi nagmumura eh. First time ko nagmura. Nakakagalit po kasi, sobra. Sa lahat po ng tao, ang ayaw ko yung demonyong tao. Biruin nyo matanda na, pinakidnap pa. So bilang Pinoy, napakagalang po natin sa matanda.
Sinira po nitong Bongbong Marcos na to, putang ina ka talaga. Sinira mo. Pinalibing yung tatay mo na walang nakagawa, pero ang ginawa mo, doon sa nagpalibing sa tatay mo, papatayin mo doon sa daig. Mga kababayan, huwag na po natin paabutin na may mangyari sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Bukas po sana magkaisa tayo, anumang kulay mo, ay sana labanan po natin ang katiwalian sa gobyerno. Nakakaawa, yung taong pinadala nila sa dahig, nagtaas ng dignidad ng mga pulis na nakatayo dyan sa tabi. Nagtaas ng dignidad sa Armed Forces of the Philippines. Pinataas ang sweldo ninyo. Pero hindi natin naprotektahan, hindi nyo naprotektahan ang dating presidente. Tao po ba tayo? Nangingibabaw po sa atin ang kasamaan sa gobyerno ngayon. Pero marami po sa atin, katulad ng mga nagdadaan ng sasakyan, kontento lang sa araw-araw na buhay. Ang katuwiran nila, kumakain naman kami tatlong beses sa isang araw, sapat na. Ang Pilipino hanggang hindi nasasaktan, hindi tumudugo ang puso, hindi lumalaban. Kailangan mo ba natin masaktan maigi? Kailangan mo ba masaktan natin ang susunod na henerasyon? Yang sundalo, yung pulis, tumaas ang dignity nyo nung si President Duterte man naupo. Bakit ko nasabi? Yung mga kaibigan kong galit sa pulis, niyayakap nila ang mga pulis. Masyado silang proud. Dahil nung nakaupo ang dating presidente, visible po ang mga pulis sa kalsada. Kami man po nakaramdam ng safetyness sa kalsada. Sa lugar namin, sa Pasay, yan, pagbabalaki ko, yung Pasay na yan, na maraming adik, naging safe po ang Pasay. Yung mga takot umuwi sa gabi, nakakauwi ng gabi. Dahil nakaupo ay panatag sila. Dahil ang mga pulis nung time na yon, naging anghel. Ang mga sundalo nung time na yon, naging anghel. Ngayon, hindi natin lalahatin. Dahil marami ko mga kabrad na mga pulis. Pero sa nangyayari ngayon, nalalahat kayo. Masakit man tanggapin, nalalahat po kayo. Pati ang kasundaluhan, walang ginagawa. Bakit? Dahil sa binibigay ni Martin Romualdez na pera sa mismong puno ng kasundaluhan. Tama ba yan? Dahil lang sa pera, pinagpapalit ninyo ang dignity ninyo. Kung ngayon man makalusot kayo, hindi kayo makakalusot sa hatol ng Diyos sa darating na panahon. Tandaan nyo yan. Maraming mga tao na naniniwala na may Diyos. Maraming tao na naniniwala na may Diyos hanggang paniwala lang. Pero kung yan po isa sa puso natin, itatagos natin sa kaluluwa natin, hindi po tayo papanig sa kasamaan. Nakakaawa po yung bansa natin. Hindi po ako tumatayo dito para manggulo o para para po sa susunod na henerasyon, mali pa po yung anak ko. Ang dami na po utang natin, patong-patong na, trilyon na. Nawala po yung gold reserve ni hindi mapaliwanag ng ating presidente kung saan napunta. Bilyon-bilyon po ang flood control ngayon, ni-stop nila. Tama ba yan? Lahat na lang po hudas eh. Nakukuha na, tinutumbok na, malapit na, nasa pintuan na ng Malacanang. Yung pag-iimbestiga. Sumulpot lang yung Marines, yung ex-Marines, nakabaro ng mga kapulisan, kabaro ng mga men in uniform. Pasalamat nga kayo, meron kayong men in uniform na matapang, tumindig. Sumulpot na, bigla, maya-maya lang pinahinto na. Sino ho nagpahinto? Bongbong Marcos. Pinahinto ni Lacson, pinahunti ni nung Itbulaga, ni Soto. Pinahinto po ng mga koloko, yung mga school bukol. Siyempre ba, may utos na naman sa taas yan. Kasi malapit na matumbok. Minsan, pag nagbabasa po ako sa social media, may mga tumatawa po pagka nag-aaya ng rally. Sabi ko, ano ba itong mga taong to natatawa?
Bakit to? Kasi ayaw nilang maupo si BP Inday Sara. Ayaw nila. Tumitingin na po ang tao ngayon sa tao, hindi po sa kapakanan ng bansa. Napakasalbahin nyo. Yung po nagdagdaang Trillion March, nakakahanga po ang dami sa EDSA, di po ba? Pero makikita mo, sino yung dumaan sa mga kalsada? Anti-corruption yung rally, pero makikita mo si Narisa Hontiveros, ang mga naglalakad, si Kiko Pangilinan, mga corrupt din po eh. Doon po nahahawa yung mga sosyalista, elitista, mga paburgis, mga eskwelahan na galing sa mayayaman, na ang iniidolo nila ay mga corrupt din. Pero syempre, sinasabi nila, hindi sila corrupt. Sabi nga po sa Biblia, ang demonyo ay nagpapanggap ng anghel din. Mga kababayan, sa dami-dami ng gusto kong sasabihin, hindi po tayo matatapos. Pero sana po, magising naman po tayo. Ilaban po natin yung bansa natin. Hindi natin nilalaban kung sino yung susunod, kung ano man. Ilaban po natin yung bansa natin mula sa demonyong gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Ako po, nag-campaign din kay katulad ni, sabi ni Miss Amor, nagkampanya din kami kay BBM. Hindi po ako maka-Marcos, pero solid po talagang sinuyod ko yung bahay-bahay sa Pasay para dalhin siya. Bakit? Gusto kong patunayan niya na mali yung bintang sa kanyang ama. Gusto kong patunayan niya. Pati kapatid ko, na mga ganun din, graduate din ng mga magagandang paaralan, nagagalit sa akin, sira ulo daw ako, kinakampanya ko anak ng magnanakaw. Pero yung mga galit na galit noon sa anak ng magnanakaw na isang diktador, mga kaparean, simbahan, etc., ngayon sila yung mga tahimik. Yung mga sumisigaw sa kalsada dati na kahit na sinong presidente sumisigaw, yan, sina Teddy, lahat sumisigaw. Yung mga lefties sumisigaw, sa kahit na sinong presidente sumisigaw sila. Ngayon, tahimik sila. Sino pa bumuasahan natin? Sundalo? Yung mga lefties na bayaran? Hinihikayat ko po yung mga kaliwa, kung talagang makabayan kayo, panahon na po bumukas, magsama-sama tayo, tanggalin natin yung politika, tanggalin natin yung kulay. Kung hindi nyo kayang isigaw ang Bongbong Marcos dahil bayan kayo, yun ang problema ninyo. Hindi po kayo para sa bayan. Para po kayo sa isang demonyo. Sabi ko nga, hinahamon ko lahat na makabongbong. In public, kahit na ilang libo kayo, sabay-sabay kayo, kaya ko yung idebate. Bakit? Sabi nga po sa Ephesians 5:11, ang lagi kong tinatandaan to eh, always expose the bad things. Lagi mong isiwalat ang kasamaan. Lagi mong sabihin ang katotohanan kahit na mag-isa ka na lang tumatayo. Sana po bukas, Diyos ko, kung pahihintulutan mo, ibigay niyo po sa amin. Ibigay niyo po sa amin. Kahit na konti man kami. Alam niyo, mapaghimala ang Diyos eh. Kahit naman konti tayo, kung talagang para sa atin yan. Sobra na po. Sabi ko nga, hubarin lang ni Mr. Bongbong Marcos eh. Maliit ako, hubarin lang niya yung baong niya. Hubarin lang niya yung pagka-presidente niya, suntukan kami. Maganti ko lang yung buong bansa. Kahit ngayon po, huwag niyong gamitin yung pagka-presidente niyo, suntukan tayo dito. Suntukan tayo, Mr. Bongbong Marcos. Grabe ka eh. Grabe ang kasamaan mo. Grabe. Grabe. Yan yung mga taong kinakampihan ng ordinaryong tao. Pero yung dati naging presidente, may nagawa naman kahit pa paano at hindi na mabilang ang kanyang ginawa, pinakidnap niya, pinadala niya.
Matanda na, may sakit na. Ako iniisip ko ayoko maging bias, pero sabi ko nga, sige, tanggalin ko kunwari kung hindi ako maka-Duterte. Pero mali pa din Tingnan nyo nga pag tumatayo yung matanda, umuuga na minsan. Umuuga na. Yung nga sa MRT, ginagamit nila yung pagka-senior nila Kalakas-lakas pa, gusto makaupo sila Sa pila, ganun din, sasabihan ka, senior ako. Yung mukha naman, mukhang, 40 lang. Ito nakikita mo, may sakit na. Pinakidnap pa. Tama po ba yan? Nasaan ang pag-iisip natin? Nasaan? Ako hindi ko maisip yun, pero yung ating presidente naisip Saka may panawagan ako kay Senator Amy Marcos. Senator Amy, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Kasi kung hindi ka nagtulak sa kapatid mo, wala tayong dilubyo ngayon. Sorry sa maka-Amy rito, pero alam mo nang adik yung kapatid mo Alam mo nang nagdodroga, pinatakbo mo pa rin. Tapos ngayon, yung mga drama mo na, Kesyo, bakit si Boying? Bakit si ganyan? Alam mo na palang adik yung kapatid mo, pinatakbo mo pa? Nabudol mo kami lahat. Napakasama nyo. Napakasama nyo. Ngayon, kung gusto mong bumawi sa taong bayan, sumama ka bukas. Ikaw mismo magsumigaw. Na kapatid ko, mag-resign ka na, parang awa mo na. Mag-resign ka, kapatid ko. Hindi mo nga mandiretsong ganun Panay ka pahaging. Bakit? Kumukuha ka ng simpatsya ng tao para nakakadikit ka pa rin doon sa PP. Politika pa rin nasa isip nyo. Puro kayo politika. Katwira mo siguro, matanggal man yung kapatid mo, andiyan ka pa din. Napakasama nyo. Sobra. Sagad sa buto. Ako, minsan ako magsalta. Sabi ko sa inyo, pag nagsalta ako, may nangyayari sa tao. Napakasama nyo talaga. Sagad sa buto. Tingin ko, wala kayong kaluluwa Muli, kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po kay Congressman Kiko Barsaga. Isang kabataan ng isang congressman na tinalo niya pa yung isipan ng mga ordinaryong congressman. Sana hindi ka magbago. Sana po hindi lumaki ang ulo mo. Isa kang ehemplo, isa kang magandang halimbawa para sa kabataan. Hindi lang po sa kabataan, para sa mga politician. Ngayon, tinatawanan ka, sinasabi nila, sira ulo ka. Siyempre, pag ayaw nila ma-expose yung katotohanan, sasabihin, sira ulo ka. Ganun po yun. Kong, salamat po. Nabubuhayan yung sambayanan dahil sa'yo. Salamat. Kay Mayor Magalong, kaibigan po natin yan. Mayor, kung nakikinig ka, Sir BJ, city admin niya, kaibigan natin, mabuhay po kayo. Sana yung mga lumalaban sa katotohanan, sa bayan, huwag pababayaan ng Diyos. Protektahan kayo ng Diyos. Huwag lang po pera-pera ang iisipin natin. Meron dyan, pupunta lang sa rally dahil sa pera, huwag yung ganoon. Pumunta kayo dahil sa Diyos, dahil sa bayan. Kasi hodang ano man yan, umuulan man yan, laban po tayo. Pasalamatan natin lahat ng mga naging inspirasyon natin. Kay Toby Chanco, Sir, maraming salamat, saludo. Mayor Magalong, Kiko Barsaga, kay Mama Bing, Rowena Guanzon, mga taong isang halimbawa para lumakas ang loob natin. Maraming po salamat at muli sa lahat, sa Diyos po, maraming salamat.